So that's all for our discussion about storyboards. May tanong pa ba kayo? Any clarification? Violent reaction. Okay, if none, be back by 2 p.m. sharp. Mag-break muna tayo. Ready na ba kayo sa gagawin? Kailangan lang natin ng inspirasyon. Teka, ano to? Okay lang ba talagang pakalaman niya? Baka mamaya may nagmamayari. Wala naman siguro. Tagal natin nandito. Hindi na natin. Kasi sa pure Diyos. Mali mo, ikaw yung natin ko. Kasama na. Marvin, ano yung nakuha mo? Ay, yata to. Siya, ng Marso, late. Gagi! Mag-aalas 2 na, malilate na tayo. Ano kaya alarm mo pa nakakabukas sa klase yan? Kanina pa dapat tayo nasa klase, late na tayo. Sa revenge naman muna kaya tayo kumiretso. Maaga pa naman, magputay mo eh. Wala naman kaming magagawa eh. Masyado kang excited. Uy, okay na lang. Okay. Dali, hindi na natin. Huwag na ba? Pastor, kasi lang tayo papasawin natin yan. Parang pinag-i-increase tayo naman. Hindi mo kami ng luma na. Baka wala na yung may-ari. Sinilid ko na nga, may pa kayo nag-aamal. Ikasyam ng Marso, hindi namin inaakala ganito ang bubungan sa amin ngayong semester. Parang ramdam ko na magbigat ang mga inaasahan ng mga profesor sa aming kasidad. Parang kahapon lang nung nagsimula ang semestre, pero nito kami, hindi na magkandalayo sa gagawin. Kahit parang puro kalokohan tong mga to, alam kong nahihirapan na din sila. Lahat naman kami may pagdududa. Ika-20 ng Hunyo. Iba na ang pakiramdam ko ngayon. Yung takot at pagdududa ko na dati bumabagabag sa akin ay napalitan na ng pag-asa dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Sa 3 buwan na dumaan, marami na kami napagsamahan. Masasabi ko din mas malapit na kami sa isa't isa. Gusto ko sana maibahagi itong munting tagumpay namin, kaya napagdesisyonan namin mag-iwan ng ilang alaala. Mga bagay na sumasalamin sa pinagsamahan namin. Maliliit pero mahalaga. Maaari itong maging simbolo ng pag-asa. Ang mga bagay na to ang naging saksi kung saan kami nagsimula. Sa mga kahanap nitong diary, sana matagpuan mo din ang pag-asang magtutulak sa iyo para maging matibay. Ika nga ng profesor namin, panahon ang nagtuturo sa atin. Natututo tayong yakapin ang kasalukuyan at bigyang halaga ang nakaraan. Ang tunay na tagumpay ay nasa uli. Marvin! Sorry, ano yun? Okay ka lang ba? Medyo malapit na sa sitwasyon ko ngayon yung nabasa natin. Alam niyo naman yung sitwasyon ko ngayon. Tama mo kami, Darwin. Tama na nga yan for now. Anong oras na rin? Oo nga, tapos pa natin kagawin. Mga kanya-kanyang bahay na lang muna natin bukas tayo ng mabuti para maintindihan natin. Ano? Ako na yung mag-uwi ng diary para mabasa ko ulit. Oo naman ito. Hala, nahulo! Sorry. Dar naman! Ang dar? Okay lang. Taka na lang kung lakas. Ang ganda kasi. Bukat yan yan. Anong nalaglag dyan sa diary? Kung okay ako na lang mag-keep. Oo naman.
dito na ako. Oh, Zach! Kumain ka na ba? Di pa nga po eh. Bababa na lang po ako mamaya pag nagutom. Dami po pong gagawin. Ganun ba? Sige, sabihan mo lang ako at ipag-ain kita. Salamat pa. Tsaka po pala may gagawin po pala kaming bagong project. Kung pwede po sanang i-advance yung allowance ko next week. O siya, sige, akong bahala. Basta tandaan mo ha. Naniniwala kami sa'yo. Kaya-kaya mo yan. Sana nga. Tulad ko, naramdaman niya yung takot, yung pagdududa. Kaya paano niya nalagpasan yun? Ang tunay na tagumpay ay nasa huli. Ay nasa huli. Sorry. Puro ka ganyan. Hindi mo man lang naisip na wala akong mukhang maiaharap sa tita mo. Kasalanan ko na naman. Kaya nga kami bumukod ni ate para makalayo sa utang niyo. Oy, Amanda. Ano ka ba, Pipe? Bakit hindi ka nagsasalita? Kailan mo kayang bayaran ng tita mo? Ma, pasensya na po. May ginawa lang. Sa makalawa pa po. Diyos ko, sa makalawa pa? O siya. Basta ipadala mo yung pera sa akin. Idediretso ko na lang po kay tita para hindi na po kayo mahirapan. Ay naku, wag na. Sa akin na. Opo, ma. Sige na. Una na po ako. O siya, sige. Sino man may-ari mo? Parehas kami maraming pinagdadaanan. Small big comfort, di ba? Naiintindihan ko na nung sinabi mo, sabay-sabay niyang hinarap yung pagsuko. Number 8. Pa! Nandito na po ako. Yan, ito naman lagi. Konti na lang makakagraduate na din ako. Mare-recognize na din nila ako. Ano kaya meron sa litratong to? Alam, si Ate Althea to ah. Alam din kaya ni Amanda to? Iba ka talaga, Ate Althea. Sana kagaya din ako sa inyo ni Amanda. Matapang tsaka masayahin. Teka, ano to? At Darwin at Catherine, may nakita ko sa loob ng locket. Si Ate Althea yung babaeng nasa right. Nakita ko din yan. Then, may nakita ko nakasulat pa sa likod ng photograph. And guess what? Location siya ng historical places dito din sa San Juan. Ano? Kapatid mo, Amanda? Coordinates? Kung ganun, edi yung nag-iwan itong capsule, possible is kakilala ng ate mo. Catherine, yung coordinates, pwede mo ba i-type para ma-search din namin? Eto oh. Kung gusto nyo, magkita-kita na lang tayo para mapag-usapan natin ng mas maayos. Oo, tara. What if bukas? Go ako. Magdala na din tayo ng filming equipment. Excited na ako. Hey guys, dito na kami sa first location kung saan tinuturo ng coordinates nakita ni Cathy. Diwa. Tingin nyo, anong
kwento meron yung monumento? Uy, tingnan nyo, parang may nakauwi. Tara. Pinakilala ng mga Pilipino na handa silang mag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa kalayaan ng ibang bansa. Ito yung spirit of the 1896 monument. Sabi daw dito, yung statua na yan, mag-ina ng hawak na olo. Ang ako sa storya ng mag-iina na nakaukit dito sa monumento, kahit marami nang namatay, patuloy pa rin sila sa paglaban para sa kalayaan. Sa tingin ko, nakatulong kay ate yung storya ng mag-iina na nandito. Nakaramdam ako ng pag-asa. Pag-asang mapapatuloy namin ni ate kung ano yung simulan namin. Tamang desisyon lang nag-usap na kayo ni Ate Althea. Tsaka di na din maganda yung naitutulot ng laging pag-aaway nila tito at tita. Hindi ko akalain na si ate yung makakatulong sa akin para magpagdang ko na ngayong pag-lumaban. Tama si Ate Althea. Madaming rakong para lumaban. Tsaka ano ka ba, mas maganda pagsama-sama. Tulad natin. Lo, bayak na si Marie. Kakasal mo kasi. Alam mo, mayroon ka talaga kain kaya. Ano kayo ka ba dito? Nananawan na ako sa parating sa akin. Pero sa tingin ko, hindi pa dito nagtatapos yung mensahe nila. Kati ano yung next na location na pupuntahan natin based sa coordinates? Ito. Tara, lapit na pala eh. Tara, lakarin na natin. Go. Down na? Katagal? Oo, lakarin na natin. Lapit na pala eh. Hi guys, update. Dito na kami sa pinaglabanan. Katapos ng ilang minutong paglalakad. Nak, si vlogger pala to eh. Lo, Basher, ikaw na nga. Uy, ba't ako? Kaya mo na yan! Yung dalawa, di ko na alam gagawin sa'yo. Tara na nga. Teka, naalala mo pa ba yung pinapabasa sa atin dati? Mas maganda pala yung actual na lugar kasi sa litrato, no? Guys, ito na yung daming nakaukit na pangalan. Sila siguro yung mga katipunerong nabanggit kanina din sa isa pang Darwin, tignan mo. Sabi dito, sa alaala ng kanilang kagitingan at katapangan, itinayo ang pinaglabanan shrine kung saan dating nakatayo ang imbakan ng tubig. E di sa ilalim nito may malaking butas. Siguro. O, tinabunan na nila, ganun. May museo malapit dito eh. Gusto niyo puntahan natin after? Sige. Dagdag content, di ba, sir? Peace po. Oh. Uy, Kati. Okay ka lang ba? Uy. Okay rin. Uy. Oh, bakit? Okay ka lang daw ba? Oo. Ano lang, may napagtanto lang ako. Naalala mo ba yung monumento dun sa bilang yung monumento dyan sa gitna? Yung pinagkaiba lang nila is yung mga tao sa baba. Oo nga, parang mga patay na tao. Tinayo nga pala tong shrine para sa mga katipunerong pinaglaban yung inangkin ng mga Espanyol para sa mga Pilipino. Tsaka tingin ko din, noong unang panahon, madaming kagaya ko na mahiyain, mahina yung loob, walang bilib sa sarili. Pero tingnan nyo, yung ginawa nila, pinaglaban pa din nila yung nararapat na para sa kanila. Oo, tama. Kakayanin ko. Andito kayong dalawa eh. Asus. Sige na. Dilibre na tayo ni Amanda ng dinner. At kailan ko sinabi yun? Nasa ba dito kay Dami? Sumapi din. Hindi ba pwedeng masaya lang ako ngayong araw? Ang dami natin natutunan. At nakapag-banding pa tayo. Pwede, tara na. Ano pang inaantay natin? Puntahan na natin yung nasa last picture. Ay, taka lang. Tignan mo, tadhana nga naman. Bakit? Ano meron? Di ba sabi ko kanina, may pupuntahan tayong museo. Eh, kung tiyanek ko dito, hindi ko alam, hindi ko inakala na yun na pala yung huling destinasyon natin. Oh, Yus. Tara na. Tara. Para matapos na. Grabe. Parang akala mo, kapon lang gihugot ng mga paintings na nandito eh. Catherine,
Tingnan nyo to. Detailed timeline mula nung himagsikan. Kasama din dito yung nag-lead ng himagsikan. Ayun o, tignan niyo. Hindi lang pala himagsikan yung meron dito eh. Nilagay na rin nila kung paano ginawa yung museum. Ayun o. Okay ba? Ayun, tingnan mo. Nga no, ang galing. Ang galing. Ang dami, madami. Kaya ang dami. Kalog ni Carriedo. Darwin, ano yan? Tungkol lahat ito sa kanila na nagplano sa pagpapatayo ng waterway para magkaroon ng malinis na tubig dito sa San Juan. Ah, yung nadaanan natin yung mapa kanina, yung ang tubig galing sa Marikina. Tsaka tingnan nyo, sabi pa dito, pinatayo yung waterway na binanggit ni Darwin dahil galing lang yung tubig nila dati sa ilog, lawa, tsaka sa bukal. Tapos dagdag pa yung tubig ulan, tsaka yung pwedeng i-deliver na tubig kasi sobrang mahal daw. Hindi pala naabutan ng original na nagplano ng proyekto, yung pagkatapos nito. Oh, kalungkot naman. Nakakamangha ka. Kahit namatay na siya, sinigurado niya pa din na may pondo para matapos yung proyekto. El Deposito yung naging solusyon, no? Hindi lang solusyon, kundi revolusyon. Nagawa niya ng paraan na mabigyan ng malinis na tubig yung mga tao, mahirap man o mayaman. Tsaka hindi naman to tungkol sa pagiging perfecto lahat, Darwin eh. Minsan kailangan mo lang talagang maging masigasig. Baka yun yung gustong iparating sa akin. Baka gustong ituro ng may-ari ng larawan na yan na okay lang kahit hindi perfecto yung gawa natin. Ang kailangan lang natin tiyaga at paniniwala. Maniwala sa sarili, tsaka sa kakayahan natin. Maniwala sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung kayang gawin yun ni Carriedo, kahit may mga pumipigil sa kanyang pagsubok, baka kaya ko din. Hindi man perfecto, pero at the very least, sumubok ako. Yan! Yan ang Darwin na kilala namin! Nak, sumabalik ka na ha! Good afternoon, valued guests. Please be advised that Mr. El Deposito will be closing in 30 minutes. We thank you for visiting and hope you enjoy exploring wonders of El Deposito. We look forward to welcoming you again soon. Thank you and have a wonderful day. Ayun na, pinapalayas na tayo. Tara na, baka bago pa ulitin si Amanda ng guard. Naku, kayong dalawa talaga, di na kayo natigil. Hi! Buti nakapunta kayo. Maraming salamat po sa pagpunta. Alam po namin na biglaan po yung pag-aaya namin out of nowhere po. Gusto lang sana naming ibahagi yung natuklasan namin. Lahat tayo naranasan ng magduda sa sarili. Alam namin na yung paharamdam na mawalan ka ng kumpiyansa sa sarili. Ayun yung gusto namin ibahagi dito sa inyo ngayon. Minsan nga parang wala nang point mag-try kasi laging may kulang. Pero nakaka-inspire yung sinabi mo. Gusto ko rin maging matatag tulad mo. Salamat, Bianca. Tsaka lagi nating tandaan na bawat hakbang, kahit maliit, ay may halaga. Parang kailangan ko rin marinig to. Kasi ang tagal kong dinago yung struggles ko kasi akala ko walang makakaintindi sa akin. Pero ngayon, parang may konting pag-asa. Alam kong hindi madali yung pinagdadaanan yung kanya-kanyang laban, kanya-kanyang hirap. Pero gusto sana namin marinig yung kwento nyo kung okay lang. Kasi sa kwentuhan nating lahat dito, mas lalo tayong magiging malakas. Guys, no pressure pala dito. Lahat tayo dito, tropa. Kung gusto niyo nang may makipag-usap sa inyo, dito lang ako. May mga hardship experience din ako dito sa buhay na gusto kong i-share sa inyo. Kung sana, makinig ko.